Introvert ako pero hindi naman ako mahirap pakisamahan kaya hindi ko maintindihan ang mga taong nasa paligid ko. Marami akong pinagdaanan sa buhay na hindi ko magawang ikwento sa iba maliban na lang sa mga taong pinagkakatiwalaan ko. Kaya masasabi kong madali naman akong umintindi sa isang sitwasyon dahil inilalagay ko muna ang sarili ko sa sitwasyon nila bago pa ako magsalita. Marami akong pinagkatiwalaan sa mga sikreto ko sa buhay pero wala na sila ngayon kagaya na lang ng mga kaibigan ko na lumipas na lang sa buhay ko. Yung iba ay lumipat na ng eskwelahan at yung iba naman ay nagkalabuan lang talaga kami ng dahil sa mga kasalanan ginawa nila sa akin. Ang mga kaibigan ko naman ay hindi nila ako pinapakinggan o hindi lang talaga nila ako iniintindi. Kaya boyfriend ko na lang ang taong nakakausap ko ng matino at siya na lang ang nakikinig sa akin. Ang best friend ko noon na minahal ko na parang kapatid ay na-inlove sa boyfriend ko na siya rin naman na nagpakilala sa akin. Hindi ko alam kung ano ang intensyon niya pero nung sinabi niya na na-inlove na siya sa boyfriend ko at nagselo siya nung naghawakan kami ng kamay sa plaza ay para na lang akong binuhusan ng malamig na tubig. Dahil wala talaga ako nakita na kahit anong signs na gusto niya pala ang boyfriend ko na tinuring niyang boy best friend niya ko no. Pero hindi pa yun na naging rason ng pagkakasira ng 5 taon naming pagkakaibigan kundi dahil ginawa niya akong shield para malinis ang kanyang pangalan. Dahil naglik kasi ang isang censored picture niya kasama ang ex ko pati na rin ang best friend ko. Nalaman yun ng mga bago niyang kaibigan kaya kinumpronta siya kaya nasaktan ako dahil wala naman akong kinalaman sa issue. Kaya sobrang bumagsak ang buhay ko at hindi ko na siya magawang patawarin kahit ilang ulit pa siyang humingi sa akin ng sorry. Pumunta pa nga siya sa bahay namin at nagsorry siya habang umiiyak pero paglingon ko ay bigla na lang siyang tumawa kaya parang na-offend ako sa kanya. Kaya hindi ko alam kung may saltik ba talaga siya pero pagkatapos noon ay na-realize ko na hindi worth it na maging kaibigan niya kaya pinatawad ko siya pero pinangako ko sa sarili ko na wala na siyang halaga sa buhay ko. Ang isa ko namang kaibigan na pinagsabihan ko pa ng mga sikreto ko ay nagkalabuan din kami ng dahil lang sa pera. Nag-alok siya sa akin na magsisimula daw kami ng negosyo, siya daw ang magbebenta at ako naman ang mamumuhunan. Siya ang pumili ng mga design na damit na ibebenta pagkatapos ako naman ang gumawa ng design ng page at bumili ng mga wallpaper at bag at damit. Pero pagkatapos nun ay wala na ako narinig sa kanya pagkatapos niyang makuha ang mga damit na ibebenta. Bigla na lang siyang nagchat sa akin at sinabi niya na wag na daw namin ituloy ang negosyo, ibabalik niya na lang daw sa akin ang perang nagastos ko pero ang mga damit ay sa kanya na. Doon pa lang sana ay natauhan na ako pero pinagpatuloy ko pa rin ang pagsuporta sa kanya, ultimo pang gastos niya sa research, baon, pang enroll ay sa akin niya hinihiram. Hindi naman kalakihan ng perang nahihiram niya sa akin pero para sa akin ay malaki yon dahil savings ko yon. Ilang buwan ko yung pinag-ipunan kaya hanggang ngayon ay naiiyak pa rin ako dahil hindi pa rin siya fully paid pero binayaran niya ng paunti-unti pero ngayon ay may balanse pa rin na 900. Napakahirap niyang singilin at sa mga huling chat ko sa kanya na parang siya pa ang galit dahil pagkatapos kong ipaalala sa kanya araw-araw ang balanse niyang 900. Wala na kasi akong pera dahil hindi na ako nakakahingi kay la mama dahil nakaranas na ako ng buhay na may part-time job. Bumagsak ang kalusugan ko at nagkaroon ako ng pneumonia kaya pinalive ako sa call center na pinapasukan ko dahil seasonal lang naman yon. Marami pa akong kaibigan pero busy na sila sa kanilang mga buhay kaya pakiramdam ko ay nag-iisa na lang ako ngayon. Nandito naman ang boyfriend ko pero hindi ko pa rin masabi sa kanya ang lahat ng hinanakit ko pero ang totoo ay naiinggit talaga ako sa kanya dahil sobrang dami niyang kaibigan. At hanggang ngayon ay mga close pa rin sila samantalang ako kahit isa ay wala na. Nakakapanghinayang lang dahil kahit hindi ako masyadong palasalita kung kaibigan kita ay ibibigay at gagawin ko ang lahat para sa'yo. Pero wala kahit isang natira sa kanila kaya napakalungkot ng buhay ko parang nag-iisa na lang ako sa mundo. Hindi ko rin masabi sa pamilya ko ang problema ko dahil sila rin naman ang sakit ng ulo ko. Kaya maraming salamat po sa pagbabasa nyo ng mahabang hinaing ko sa buhay.